Good day everyone, my name is Ashley Menina from grade 12 Mercury. I would like to express my understanding about Buwan ng Wikang Pambansa. Ang Buwan ng Wika ay dating kilala bilang Linggo ng Wika. Ito ay nagsimula noong 1946 sa pamamagitan ng Proklamasyon 35 ni Pangulong Sergio Osmeña na natakda ng pagdiriwang ng pambansang wika sa isang linggo. Ito ay ipinagdiriwang tuwing March 27 hanggang April 2. Si Manuel L. Quezon ang tinaguriang ama ng wikang pambansa dahil itinaguyod niya na magkaroon ang Pilipinas ng wikang pambansa. Isinabatas niya ang Commonwealth 184 noong 1936 upang itatag ang surian ng wikang pambansa. Ang wikang Pilipino ay binuo ng 28 na titik kasama ang mga karagdagang titik na F, J, N, ng Q, V, X, and Z mula sa orihinal na abakada na binuo ng 20 na titik. Itinatayang mayroong 130 hanggang 195 wika sa Pilipinas maliban sa mga katutubong wikang ginagamit din ng iba't ibang wikang banyaga tulad ng Ingles, Kastila, Mandarin at iba pa. Mayroong tatlong pangunahing katutubong wikang sinasalita sa kapuluan ng Pilipinas noong dumating ang mga Kastila, ang Cebuano, Kapampangan at Ilocano. Ang Buwan ng Wika ay isang pagdiriwang na ginaganap sa Pilipinas taon-taon tuwing buwan ng Agosto. Ito ang panahon ng pagbibigay pugay sa ating pambansang wika, ang wikang Filipino. Ito ay pinagdiriwang alinsunod sa Proklamasyon 1041 na nilagdaan ni dating Pangulo Fidel V. Ramos noong 1997. Sa loob ng buwang ito, ang mga paralan at komunidad ay nagsasagawa ng mga programa at aktibidad upang ipagdiwang ang pambansang wika. May iba't ibang patimpalak gaya ng pagsulat ng tula, lakan at lakan-bini, patimpalak sa kantahan at mga larong Filipino. May mga pagtatanghal din upang ipakita ang ating mayamang kultura. Ang Buwan ng Wika ay isang mahalagang pagdiriwang para sa ating mga Pilipino. Ito ay pagkakataon upang ipakita ang pagmamahalan at pagpapahalaga natin sa wikang Filipino. Sa pamamagitan ng ating wikang na ipapahayag natin sa ating saloobing kultura at pagkakakinlanlan bilang isang bansa. Mahalaga na patuloy natin itong gamitin at pagyamanin, lalo na sa panahon ngayon na maraming banyang salita ang pumapasok sa ating pang-araw-araw na komunikasyon. Sa paggamit ng Filipino, ipinapakita natin ang ating respeto at pagmamalaki bilang Filipino. Kaya sa bawat salita na pangungusap ng ating binibigkas, alalahanin natin na ating wika ay simbolo ng ating bayan at kasaysayan. And before that, I would like to express my understanding about Idudo dance. The Idudo dance is an occupational content dance from the ethnic people of Abra, Philippines, that portrays a family's daily life and the importance of the family and shared roles. The dance, named after the Idudo lullaby, depicts a father working in the fields while the mother cares for the children, followed by the father rocking the baby to sleep as the mother continues working. It highlights the mutual cooperation and support within the ethnic family structure, demonstrating a typical day where parents switch roles to manage household and fields responsibilities. The dance shows the father working in the field, then taking over children to rock the baby while the mother continues the field work. It emphasizes the value of the family and between division of labor and responsibility between parents.
that's all for today's video. And before that, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming video. Thank you all. Goodbye.